What's up guys? This is Lijan and welcome to Lijan Story Vlog. Welcome back mga Kalijan Story. Nandito na po ang part 15 ng ating kwento, ang Daddy ni Best Friend or Andrew's Adventure with Daddy. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo kay Arnel Bantoto ng Jeddah, Saudi Arabia. Hello po. Kay Ryan Bundalian, kay Ronaldo Moncada from Sacramento, California. Hello po. Kay Evelyn Valera and family from Quezon City. Kay Carlos Calitis ng GMA Cavite. Hello po. Kay Arthur Denosta de Loroc. Kay Gerald Dumelod from Pangasinan, hello po. Kay Randy Gumao III from Bulacan. Kay Shem Mendoza once again from Musamis Occidental. Kay Junjun Tabin Idol once again. Kay Sam Nepomuceno ng Sison, Pangasinan. Kay Juner Agra ng Paradise Hills, San Diego, California, hello po. Kay Mr. Handsome from Mulanay, Quezon. Kay Sherloin Dagoplo Becerra from Davao, hello po sa lahat mga taga Davao. At kay Mr. Calvin Simon ng Cubao. At nandito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Tara, samahan niyo po ako. Nakangisi si Senador Alcantara habang pinagmamasdan niya sila Andrew at Daddy Brando na papasok sa hotel patungo sa reception ng kasal ni Anton. Tila nakakita siya ng bagong target na mabibiktima. Dahil wala pa siyang hindi nakukuha na nagugustuhan niya. Lahat nakukuha niya kahit sa anong paraan pa ito. Andrew, huwag kang nakikipag-usap ng kanino-kanino. Ang pag-aalalang sabi ni Daddy kay Andrew habang naglalakad sila. Dahil nga malakas na rin ang bulong-bulungan dati pa. Na closet queen nga daw itong si Senador at sa ibang bansa kadalasan naglaladlad. Kaya nga nag-alala si Daddy kay Andrew. Pero yun nga ba ang tunay na dahilan? Nag-aalala nga ba talaga siya o nagsiselos siyang makitang may kausap na iba si Andrew? Lalo na at closet queen pa ito. Muntikan nang mawala si Andrew sa kanya minsan at kung nagkataon wala siyang laban sa anak niyang si Anton. Pero ngayon, sisiguraduhin niyang hindi na mapupunta sa iba si Andrew. Ang gwapo din kasing tignan si Andrew. Ang medyo moreno at makinis niyang balat ay lalaking lalaki siya tingnan. Lalo na at medyo batak ang katawan niya. At di mo rin matatawaran ang mukha ni Andrew. Mukha siyang model sa suot niyang barong. Bagay na kahinaan at gustong-gusto ni Senador Alcantara. Lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay, ay may dark side o may tinatagong lihim o di kaya ay may kakaibang hilig. Tinawag agad ni Senador ang bodyguard niya. Kunin daw ang wedding invitation at tingnan kung ano ang pangalan ng best man ng groom. Andrew de la Cruz pala ha, ang sambit ni Senador na may ningning sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng impormasyon niya sa lalong madaling panahon, ang utos ni Senador sa mga tauhan niya. Samantala, patuloy ang celebration ng kasalan sa loob. Si Andrew ay pinaupo na ni Daddy sa tabi niya sa table nila. Si Mami Alice naman ay abala sa pag-entertain ng mga bisita. Si Anton, kailangan niyang panindigan ang pinasok niya at inaamin niya na sasaktan din siya. Kaya iniiwasan niyang tignan si Andrew. Dahil pag nakikita niya si Andrew na nasasaktan, ay parang gusto na rin niyang itigil at mawala na sa sitwasyong pinasok niya. At yun ang iniiwasan niya. Pero ang hirap pa rin kay Andrew na makita si Anton sa piling na ng iba.
at kahit kailan ay hindi na pwedeng maging sila pa. Palakpakan ng mga tao at umaapaw ang mga best wishes para sa bagong kasal, lalo na noong mag-kiss ulit ang bride at groom. Inakbayan na lang ni Daddy Brando si Andrew at tinatapik ito. Walang kaalam-alam si Andrew na alam na ni Daddy Brando ang tungkol sa kanila ni Anton. Natapos ang kasalan at nagsiuwian na ang karamihan. Si Andrew ay lumapit na rin sa bagong kasal at nagpaalam na. Congratulations sa inyo, Anton at Mitch. Ang sabi niyang nakangiti na naiiyak. At tumalikod na si Andrew. Nagmadali siyang tumungo sa banyo kasi di na niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha niya at para hindi rin siya mapansin ng ibang mga tao. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Anton, kaya ilang sandali lang ay nagpaalam siya kay Mitch na magbanyo muna. Susundan niya si Andrew. Dahil isang cubicle at urinal lang sa toilet, ay pumasok si Andrew sa cubicle. Pagpasok ni Anton ay nilak niya ang pintuan at kinatok si Andrew. Andrew, please, mag-usap tayo, ang sabi ni Anton. Lumabas na si Andrew at di na niya napigilan ang sarili niyang mapahagulgol ng iyak. I'm sorry, Anton. Wala akong balak na baguhin ang desisyon mo. Masakit lang talagang makita kita na pag-aari ka na ng iba, ang sabi ni Andrew. You will always be my best friend, Andrew. At nahihirapan din ako. At walang magbabago sa pagtingin ko sa iyo dahil isa ka sa magandang nangyari sa buhay ko, ang sabi ni Anton. Kaya mas lalo akong nahihirapan na makita kitang ganyan at kung mabigyan man ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay ulit, ay ikaw, Andrew, ang mamahalin ko. Mahal kita, Andrew. Alam mo yan at hinding-hindi magbabago yon. Magpapatuloy ni Anton. Anton, alam mo naman ikaw lang ang mahal ko at hinding-hindi na ako magmamahal ulit dahil ayaw ko na masaktan ulit, ang sabi ni Andrew. Nagyakapan sila ng mahigpit at maya-maya ay may kumakatok na sa pintuan ng banyo. Dali-daling binuksan ni Anton ang pintuan at lumabas na. Di na niya pinansin kung sino ang kumakatok. Naiwan si Andrew sa loob habang nag-aayos ng mukha niya. Pinapahid ang mga luha niya. Si Senador Alcantara pala ang kumakatok sa banyo at pumasok na siya sa loob at nilak ang pintuan. Dahil nagsimula na siyang manmanan si Andrew at bawat kilos at galaw nito ay pinasusundan na niya simula noong makilala niya ito. Walang kamuwang-muwang si Andrew sa bago niyang panganib na kakaharapin sa kamay ni Senador Alcantara. Andrew, ikaw pala, ang sabi ni Senador pagkalapit. May problema ka ba? Ang tanong nito kay Andrew. Senador, wala po. Naghuhugas lang ako ng mukha ko, ang sagot ni Andrew. Alam mo, graduate ka pala ng engineering. Tawagan mo ako minsan. Mag-usap tayo, ang sabi ni Senador. Si Senador ang may hawak sa mga government project, infrastructures, highways at iba pa. Kaya ganun siya kayaman. Malaki ang kickback sa mga proyekto. At alam na niya ngayon kung saan niya makukuha si Andrew. Sisilawin niya ito sa kanyang mga project.
dahil lahat ng engineer ay gustong makakuha ng proyekto sa gobyerno. Senador, di pa po ako license. Magte-take pa lang po ako ng ngayong darating na exams. Ang sagot ni Andrew. No worries, mas maganda nga yan eh. Handa akong tulungan ka. Ipakilala kita sa team ko para matrain ka. Tawagan mo lang ako kung kailan ka pwede, ang sabi ni Senador. Kinagabihan ay unang gabi nila Anton at Mitch bilang mag-asawa. At tulad ng ibang bagong kasal, ay honeymoon ang kasunod. Si Anton ay handang ibigay ang obligasyon niya sa asawa niya. Gusto niyang huwag magkaroon ng anumang bahid ng pagdududa ang asawa niya. At kilala ni Mitch si Andrew na best friend ni Anton at mahirap nang magkaroon ng anumang pagdududa si Mitch sa tunay na relasyon nilang dalawa. Pinikit na lang ni Anton ang kanyang mga mata habang magkasiping sila ng asawa niya. Si Andrew ang nakikita niya, subalit kailangan niya itong wag ipahalata. Samantala si Andrew naiisip ang sinabi sa kanya ni Senador Alcantara. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Andrew, ang makatulong sa pamilya niya. Dahil yun naman talaga ang dahilan ng pagsusumikap niya mag-aral. Gusto niyang iahon sa hirap ang buhay ng pamilya niya. Maganda ring pagkakataon para makalimot at mabaling sa trabaho ang atensyon niya at sa pagre-review para sa licensure exams niya. Si Daddy Brando naman ay naaawa kay Andrew. Gusto niyang sorpresahin si Andrew. Ipapasok niya ito sa kumpanya nila. Gagawin siyang junior project engineer. Dahil tiwala siya sa kakayahan ni Andrew kahit wala pa itong lisensya. Lalo na at cum laude si Andrew, kaya pwedeng-pwede siya sa kanila. Para magabayan niya at mabantayan si Andrew dahil mahirap nang mapunta ulit sa iba si Andrew. Pwede na ngayon at hiwalay na sila ng asawa niya. Lumipas ang mga araw, nakapag-decide na si Andrew. Patawagan na niya si Senador Alcantara. Total, siya naman ang nag-offer ng trabaho dito. Laking tuwa nga ni Senador ang tawagan siya ni Andrew. Sabi ko na nga ba sa akin ka din babagsak ang bulong nito sa sarili niya. Nagkasundo silang magkita sa isang 5-star hotel sa Makati dahil di raw basta-basta nakikipagkita sa kung saan-saan si Senador. Samantala si Daddy Brando, tinatawagan ng cellphone ni Andrew. Gusto niyang papuntahin si Andrew sa office nila at doon siya nito sorpresahin na tanggap na siya sa trabaho. Dahil inayos muna ni Daddy Brando ang HR nila at mataas ang posisyon ni Daddy sa company nila, kaya tanggap agad si Andrew dahil siya ay recommended ni Daddy Brando. Pero busy ang phone ni Andrew at di makontak dahil kasalukuyan noon magkausap sila Andrew at Senator Alcantara. Hanggang sa naging busy na si Daddy Brando at nakalimutan na niyang tawagan si Andrew. Kinabukasan, araw ng pagkikita nila Andrew at Senator Alcantara. Nagbihis ng maayos si Andrew dahil di rin naman basta-basta ang kamiting niya. Nagpaalam lang siya sa mga magulang niya na may job interview siya at hindi sinabi kung sino ang kikitain niya. Pagdating ni Andrew sa hotel ay akala niya sa restaurant sa lobby lang sila magkikita ni Senador o kaya sa cafe ng hotel. Subalit sinalubong siya ng mga bodyguard ni Senador
at ihahatid daw siya sa kwarto ni Senador. Naka-check-in pala ito sa hotel. Hindi rin naman nag-isip ng mali siya si Andrew. Sa bagay, madami-dami ding tao sa restaurant. Baka nga nag-iingat lang talaga si Senador. Pagpasok ni Andrew sa kwarto ni Senador ay nakasuot lang ito ng roba at bagong paligo. Talagang pinaghandaan ni Senator ang araw na ito at kinansel lahat ng appointments niya, alang-alang kay Andrew. Lalong natameme si Senador noong nakita niya si Andrew na nakahapit na long sleeves na suot. Bakat ang medyo slim na katawan nito, mga kahinaan ni Senador. At bakat ang harapan ni Andrew sa suot niyang slacks na hapit din. Hindi papayag si Senator na hindi niya makuha si Andrew ngayon dahil wala pang tumatanggi sa kanya. Samantala si Daddy Brando tinatawagan si Andrew. Hindi ito sumasagot. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Daddy ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon ay parang kinutuban si Daddy Brando noong hindi sinasagot ni Andrew ang cellphone niya. Naka-silent mode kasi ang phone ni Andrew, kaya hindi niya ito naririnig. Samantala, si Senador ay pinaupo na si Andrew sa tabi ng lamesa. Andito ang ilan sa mga multi-million projects from Government Andrew, sabay dampot sa mga ilang documents na nakalatag sa lamesa. May Skyway Project, public schools at railways na gagawin. Isasama kita sa mga projects na yan, ang sabi ni Senador. Nalula si Andrew sa mga projects, subalit tinabihan na siya ni Senador at humawak ito sa hita ni Andrew, sabay pisil ito. Malagkit ang mga tingin ni Senador sa kanya at alam na ni Andrew ang ibig sabihin noon. Gusto siyang angkinin ni Senador kapalit ng proyekto. Nang ilalapat na ni Senador ang mukha niya ay kinabahan na si Andrew at tumayo. Hindi po ako nag-aral, Senador Alcantara, para maging pokpok, ang sabi niya. At tumungo na siya sa may pintuan para lumabas. Subalit pinigilan siya ni Senador. Hinawakan siya nito sa braso ng mahigpit. Mga Kaligyan Story, dito muna nagtatapos ang ating kwento, ang part 15 ng Ang Daddy ni Best Friend. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin at hanggang sa muli po. At ito po si Lijan ng Lijan Story Vlog.